Magandang umaga! Ito naman may kwento tayo na napakaiba, nakakaiba po. Ito po ay patungkol sa pinakamalaking bus company sa Pilipinas. At ang usapin dito ay nagsisintro sa isang pamilya. Pamilya ni Ricardo Yanson Sr. na namatay na at sa kanyang asawa na si Olivia Yanson. May anak sila 6. Nagsimula, according to their story, na nakwalkal ko sa mga kaso. Nagsimula yung kumpanya na nila na noong 1969 sa Valladolid, sa Bacolod City. Tapos lumaki ito ng lumaki. Na-conquer niya ang Visayas at Mindanao. Kasama niya dyan yung, alam mo ito ng mga taga Mindanao, yung Bachelor, yan, Rural Transit, at saka Mindanao Star, yan, sa mga taga Mindanao, alam na alam nila to. Sa buong Mindanao, sila yung number 1 na nag-operate. Sa buong Visayas, andyan din sila rin nag-operate sa Southern Bus Company, Series, na hanggang Luzon ngayon ang Series. So, yan po yung mga kumpanya na Valyacar, o Valladolid, Bucket Car, o Valyacar. Anyway, Valyacar Transit Incorporated. Ang pinagawa nila ito ay bilyones. Sila po ay mga bilyonaryo. At sila nag-away-away mga magkakapatid. Sa kabila ay 2 magkakapatid kasama yung nanay. So, yung nanay ay si Olivia, may kasama siyang 2 anak na kakampi niya, si Leo Ray at saka si Jeanette Yanson Dumangkas. Sa kabila naman, ang kalaban nila 4. Si Cecilia, sino pang iba? Si Ricky Yanson, o Ricardo Yanson Jr., si Roy Yanson Jr., at sino pang iba? Titingnan ko ibang pangalan. Si Emily, si Selena, si Ricardo Jr. Okay. So, bago ang lahat, bago natin pagkwento, napakalaki ito, mas malaki pa ito sa impeachment. Ang stake dito at kaibigan din ni Duterte, ni Tandang Duterte, si Olivia. Kaya si Olivia yung nanay nila sa lahat, yung matriarch. At to think, 92 years old na ngayon. Grabe. So, ito po, mamaya pag-usapan natin yan, mamaya napaka-interesado po ang kwento. This is a story that every Filipino must know. At para pag malaman nila, mapagbibigay din ng aral sa mga pamilya. Usually nakita kong pamilya ay hindi nag-away-away kung hindi mayaman. Pero pag mayaman, nag-away-away. So, anyway, tingnan muna natin. Pero ngayon, i-play ko muna yung aking tinatawag na channel ID para maintindihan ninyong lahat. At saka marami akong ilalabas na batas dito. Pag-usapan natin sa batas. Batas ng krimen, laban po sa batas ng corporation law. Okay? Yung importanteng corporation. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador, kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambon. Toto kasing
Hello. Kapag siya ang nandyan, He's going to school. bawat piso, Wish is going to school. bawat sentimo, kailangang sagutin Bernard Magtibay. sa mata ng tao. Mayong agad dira sa inyo sa San Joaquin. Ang atong topic subong, ang atong nga ginabugal nga series Bachelor, Balyakar, Rural Transit, nga sikat sa Tibur, bilog nga Pilipinas. The biggest bus company in the Philippines. Kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo Yeah, kasing yeah. tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang So, Toro Housing Tirador. Okay, The King. So, ngayon, pag-usapan po natin yung tinatawag na may kanta muna tayo ng Sara Sara kasi paborito ko si Sara. Simula pa ngayon ng impeachment niya. So, kakanta Sara Sara. Wala nang iba. Ha? Ha? Okay, Sara Sara. Guys, look at him. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, magandang umaga. Graceland, good morning. So, Bernard Magtibay again. Good morning. Mayong aga sa inyong tanan. Sa dira sa South Cotabato, mayong aga sa inyo. Sa General Santos City, mayong buntag. Sa Nalos, kay Baba Ingkong Binago. Diyan sa Kemba, Nalos, maapia kapipita sa inyo langon. Diyan sa Takurong, sa Evan Serbo, maayong aga gid sa inyo dira. So, ang isa nagbibiyahe ang Rural Transit, yung Evan Serbo, ito yung may-ari nito, yung pinag-usapan nating kumpanya. Nagbibiyahe galing Cagayan de Oro, papuntang Takurong, papuntang Coronadal, papuntang Jensan, balik. Yan ang biyahe ng Rural Transit. So, isa yan sa mga bus. At meron din Mindanao Star Bus Company. Sa kanila din yan. So, ang hindi lang nakuha ko, kundi lang yung biyahe sa Davao City papuntang Coronadal, yun ang hindi lang nila nakuha. At ang Yellow Bus pa rin, na galing ang may-ari naman ng Yellow Bus nag-umpisa niyan, parang kapareho din ni Yanson. Yan Yanson na may-ari. Sa Yellow Bus naman, ang may-ari naman nagpatagyo diyan ay mga pamilya Yap na galing sa Ahoy, Iloilo. Okay? Grabe yung mga pinagmulan yan. Mga isang bus lang yan ang pinanggalingan. Kahoy pa yung bus noon. Okay? Si Grace Line, yung aking apo ay pupunta na sa school. So anyway, nagpakita lang siya. So, ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang interesting story.
Sabi ko nga, once upon a time, in 1969, mayroong nag-asawa ng pangalan ay si Olivia at saka si Ricardo Sr. Kaya siguro, pag-isapan natin kapag nanligaw si Ilonggo na si Ricardo Yanson laban sa Cebuana na si Olivia, naalala pa siguro lumang kanta, Dawatan na Olivia, ang gugma ko gihala. Ganun yung mga kanta ng mga Cebuano Ilonggo noong araw. Sikat na sikat siya noong araw. So anyway, ito po ang istorya na kung paano nangyayari. No? Nagsimula 1969, yung bus company na kahoy pa yung pinagsimulan. Yun po ngayon ay pinakamalaking bus company sa buong Pilipinas. Sabi ni Celine Victory, wag naman sana, naalala ko po sobra sakit na ginawa sa impeach corona. Okay? So, good morning naman kay Mel, no? Good morning, Sir Toto, sabi niya. Si Grace Line, yung apo ko ay pumunta na po sa sa school. So, anyway, ito po ang pinagsimulan. Noong napalago na ang bus company, mayroon sila mga grabing kayamanan na nakuha ni Ricardo Sr. At naikwento sa akin yan na si Ricardo Sr. sa dami na po nila ng mga bus company, umorder siya 1 billion worth of mga makina galing Japan. Pinupuntahan, iyan lamang po ang bus company na pinupuntahan ng mga manufacturer galing Japan, galing kung saan-saan. Tapos, ang alam ko yan, hindi ko alam kung totoo, pero narinig ko ayon sa folklore story. Itong kumpanyang ito, nilalapitan ng Firestone, inalok ng gulong. Ang kapalit ay, magsusupply sila ng gulong sa bus company. Ang kapalit ay magiging isa sa may-ari ang mga Yanson ng Firestone. Ang alam ko naman, may lumapit din, maggagawa ng battery. Pero ang alam ko, gumagawa ng manufacturing na sariling battery, itong itong Balyacar Transit at saka yung Yanson Group of Companies na lang tawag natin. So YGBC, Yanson Group of Bus Companies. At may sarili din silang insurance system. Pagkakalam ko, ganun meron. Tapos ang empleyado nila, mahigit 10,000 ang empleyado sa buong Pilipinas. Na kahit sino pong tumatakbong presidente ay lumalapit, nanliligaw sa kanila para mabuto man lamang ng 10,000 families. Ang kanilang senador, diyan lumalapit. So, in other words, kilalang kilala po sila ng ng mga politiko na national government. Si Bongbong Marcos, kilalang kilala rin sila. Si Duterte, lalo na si Duterte, parang magkumari at si Duterte at saka si Olivia, yung nanay ng mga nag-aaway-away ng mga magkakapatid. So, sa ngayon po, yan po ang nangyari. So, in 2015, dito nag-ugat ang kanilang away. Obet, magandang umaga from Bataan. So, ngayon, noong 2015, nagkaroon sila ng tinatawag na estate planning. Estate planning, ibig po sabihin sa Tagalog ay nagpaplano ang pamilya kung mamatay na yung tatay at nanay, paano hati-hatiin ang mga kayamanan. Yun ang estate planning. At ang ginawa nilang estate planning po ay sang-ayon na rin po sa advice sa kanila ng isang eksperto sa estate planning lawyering, isang abogado, hindi ko alam sino pangalan niya. Pero siya nagdisenyo, mga taga-Ateneo, nagdisenyo ng kontrata na tawag niya extrajudicial settlement. So, makababanggit ko lang siguro yung pinaka-main na kasunduan. Yung pinaka-main na kasunduan niya, kasi hindi ko naman nabasa yan, pero naisabi na sa akin kung anong laman. At nare-research ko na rin sa mga court documents, open sources, na yung laman ng extrajudicial settlement na pinirmahan niyang 2015 ay ganito. Yung nanay at tatay, yung nanay na si Olivia at saka tatay, at kasama mga 6 na anak ay pumirma sila lahat. Ang kasunduan nila ay
kung mamatay ang isa man sa kanila sa nanay o tatay, automatic na ang lahat ng mga kayamanan ay mapupunta sa mga anak, paghati-hatian na ng anak. So kung paghati-hatian na ng mga anak ay wala nang matitira sa kahit sa nanay o kahit sa tatay. In this case, namatay yung tatay noong siguro 2019 ata namatay. So pagkamatay ng tatay noong 2019, pero bago namatay ang nanay, ang tatay pala ay ang nagpapatakbo ng kumpanya ay yung kanilang bunso na si Leo Ray. So, si Leo Ray ay papatakbo ng kumpanya. So, tapos, presidente siya. 2019, nang mamatay ang tatay nila, ay sang-ayon sa kasunduan, ang mga kayamanan ay wala nang maiiwan sa kanilang nanay. Mapupunta lahat sa mga anak at paghati-hatian ng mga anak sa 6 na halukan, 6 na bahagi. Parehas-parehas ang lahat. So ngayon, dahil gano'n na sitwasyon, iniisip naman na yun ng grupo ng 4 na magkakapatid na Yanson, yung grupo na ni Roy V. Yanson, kasama si Ricardo Yanson Jr., kasama si Emily Yanson, hindi ko na alam ang apelyido ng mister nila, kasama si Cecil Yanson. Okay. Ang kalaban nila sa kabila na naging presidente dati, ng matagal na naging presidente ay si Leo Roy Yanson. At kasama niya sa kanyang grupo ang kapatid nilang si Cecil Yanson Dumangkas. Hindi Cecil, Jeanette Yanson Dumangkas. Kasama nila nanay nila. So, dahil ngayon sa namatay ng tatay nila, nagsagawa ng eleksyon ang 4 na magkakapatid na Yanson sa tawag niya stockholders meeting. Sa stockholders meeting po ay, good morning Juliet Bernal. Sa stockholders meeting ay hinalal nila na si Roy na ang bagong presidente. At kung hindi mo kamali, si Emily o si Cecil ang treasurer. So lahat-lahat sila, kinuha na nila lang 4. Kasi bakit? Sa teorya nila na nung namatay ang tatay nila, wala nang share si nanay nila. Wala na, sa share na yan, hati-hatiin sa 6. So kung 4 sila, majority sila. Ang dalawa, si Jeanette at saka si Roy ay 2 lang sila. So kung hati-hatiin mo, 4:6. So 4/6, 2/3, 2/3. So 67% ang pag-aari ng 4. Ang dalawa, pag-aari lang 1/3 lang. So 33%, 33.33%. So ganun. Ngayon, paghalal na maging presidente si Roy V. Yanson, take over kagad. Kumuha sila ng bagong security agency. At sinulatan nila na terminate na nila yung kontrata sa yung lumang security agency. So ngayon, magte-take over na ngayon at naka-take over ang mga pamilya ng mga kasama ni Roy Yanson. Naka-take over sila. So nag-operate sila. Nakuha nilang North Terminal kasi maraming terminal ito sa Bacolod pa lang itong Balyacar Transit. So nakuha na nila. Ito naman ngayon sa kabila, si Leo Ray at saka si Jeanette ay lumaban. Sabi nila, paano sila lumaban? Dalawa rin sila. Ganito pong ginawa ng dalawa. Ay kinausap nila nanay nila na si Olivia. At si Olivia, ang theory nila, kapag namatay ang tatay nila, kalahati ng kayamanan, buong kayamanan ay si nanay nila ang may-ari. Mapupunta bilang conjugal share. Hindi mana, conjugal share. Pagkatapos, ang may mamanain pang nanay nila na 1/7, hatiin mo sa 7 bahagi ang natitirang kayamanan o ang kalahati nun at ang bawat isa sa 7 ay may bibigay sa bawat anak. At ang pang-7 na
bahagi niyan mapupunta sa kay Olivia. So ganun po paghatian. Kapag wala kasi pong kasulatan na sinasabi kung sino magmana nito, oras na mamatay ako. Yun walang last will and testament si Ricardo Yanson Sr. So ngayon, ito ngayon ang labanan na matindi. Dito umiikot-ikot ang lahat ng labanan. Pati sa criminal cases nila, civil cases nila, dito umikot-ikot sa extrajudicial settlement. Sabi ng apat, valid, legal ang extrajudicial settlement na nagsasabi na mapupunta sa lahat ng anak ang lahat ng kayamanan kapag mamatay ang isa sa magulang namin. So, ibig sabihin, kung mapunta ang lahat, apat, that is 67%. Lamang ka naman siya kung kumpara sa 33%. 33.33%. Ang kabila naman, 66.7%. So, pero lumaban ng husto ng pukpukan si Leo Ray. Yung dalawa sila ni Jeanette. Sinabi nga nila, ang ginawa po nila ay ganito. Nagsampa sila ng kaso sa korte, RTC, at ininsist nila na yung agreement na tinatawag na extrajudicial settlement ay hindi valid. Hindi siya legal. Hindi siya valido. Bakit? Kasi daw, ang dokumento ng pinirmahan ng nanay nila na si Olivia ay hindi pa doon naka-attach yung mga ibang mga attachments sa mga property. So in other words, ang theory nila, sapagkat hindi alam ng nanay nila kung ano ang kanyang sinasantabing karapatan o kayamanan, ay hindi kailanman magiging valid ang tinatawag na extrajudicial settlement. So gamit ang armas na yan, namilit ngayon yung kabila. Inagaw naman nila din ulit. So naagaw. Pero ito lang po, nalaman ko na lang, ang nangyari po, humingi ng tulong si Olivia, humingi ng tulong kay Duterte. At 2019 yun, kasagsagan ng COVID, ay ang sabi, hindi naman ito konfirmado, ginamit ang mga pulis sa utos daw ni Duterte. At ang ginawa ng pulis, nag-imbento ng mga kaso at kinasuhan ng kasong, kaso na karnaping. Karnaping. Bakit karnaping? Kasi sa panahon na yon, meron construction firm ito si Ricardo Yanson. At sinasabi, yung 100 na bus o 50 na bus ay nilagay sa garahe ng ni Ricardo Yanson Jr. So kinasuhan sila kasi kakutsabahan na magkakapatid dapat ng karnaping. Hindi pa nagkasa dyan, kinasuhan din sila ng grave coercion sa pang-agaw. Yan ang kaso. So ngayon, sila naman, grupo ni Ricky Yanson, sa pagkakaalam ko lang, ay sumibat sa panahon ni Duterte yun eh. Gusto sana nilang labanan ng pukpukan. Kaya lang sumibat sila, nandun din pumasok si Joby Espinido, yung colonel, na tauhan ni Duterte, pinapunta sa Bacolod. So ngayon, si Joby Espinido at ang kinatakutan nila, baka pagpapatayin sila, kaya sumibat na sila. So sumibat sila ang alam ko sa abroad, hindi ko lang alam kung saan sa abroad sila sumibat. So with that, nawala na yung apat, ay halos libre na gumagalaw ang Y3. Ang Y3 tinatawag dyan ay si Olivia Yanson, ang anak niya na si Leo Ray, at saka isa pang anak na si Jeanette Yanson. Pero Mrs. Dumangkas na siya ngayon. So ganun ang takbuhan. Kasuhan ng kasuhan. Hanggat sa lumabas ang warrant of arrest laban sa apat. Hindi ko lang confirm pero sigurado ko isa sa mga warrants of arrest na nilabas ay patungkol po sa grave coercion, yung pang-agaw. Okay? So yan ay umabot yan hanggang Supreme Court. Kinwestiyon yan ng grupo ng Y4. So umabot hanggang Supreme Court, iyan na po ngayon ang doktrina sa Supreme Court na Vallacar Doctrine. Nang ibig sabihin ng Vallacar Doctrine ay ang sino mang tumatakbo, nagtatago
ay wala ng karapatan humingi ng pabor o remedyo galing sa korte. Yan po ang pronouncement ng Supreme Court yan. Pero yung Supreme Court na decision na ito ay it did not go unfought for or did not go quietly. Bagkus, dalawa dyan sa justice ay kumontra. Si Justice Marvick Leonin at saka may isa pang justice na kumontra. Ang kay Marvick Leonin, naalala ko, the fact that one of the persons sa criminal case ay sumibat at tumakbo at hindi na makakalaban ay hindi pwedeng sabihin na fugitive from justice. Kapag ang sitwasyon ay unfair, kagaya ng political persecution. So kagaya ng political persecution, dyan na ngayon papasok ang papel nila ang sitwasyon nila ni Harry Roque at saka ni Saldico. Kasi nag-file ng asylum si Harry Roque at saka si Saldico. Si Saldico nag-file ng asylum sa France. Si Harry Roque nag-file ng asylum sa Austria. So, European Union yan. So, ibig sabihin po, ano na ito, sineset aside ko lang yan. Pero ibig sabihin, parang kagaya ni Harry Roque at saka ni Saldico yung sitwasyon. So, ngayon, hanggang ngayon po, ay hindi pa nahuli yung 4 na Yanson. Pagkatapos, nung sila nagmamanage, ang ginawa po nila ay ayon sa kwento, nilipat ng 4 na Yanson ang 803 million na pera ng kumpanya. Nilipat nila sa personal savings account ng 4. So nung nilipat, na-discover lang yan itong 2025. Nung nag-decision ang korte tungkol sa kung sino ba talaga may karapatan sa shares of stock ng kumpanya. At habang wala pang decision, pinreeze muna ito ng Philippine National Bank ang pera. Pero bago niyan ma-freeze, nakapagpalabas ng Philippine National Bank ng 803 million pesos na inilipat sa 4 na magkakapatid. Sarap, no? Kahit nagkaaway-away ka pa, sarap pakinggan na mayroon kang maraming ganung pera. O naimbag na bigat, Romel Bingson. So, Jolet Bernardo, good morning din ulit. So, ngayon, ganun po ang sitwasyon na na-discover nila to July 2025. So, dahil sa na-discover na ganun, na dinala, na nilabas or nilipat ng korporasyon na yun, ang hawak kasi may korporasyon no, ng paglipat ay yung silang grupo nila ng 4. Si Roy Yanson, si Ricky Yanson, si Cecil, at saka si Emily. So nilipat nila sa kanilang mga private bank accounts. Ngayon, kung nilipat nila, ang teorya naman, kumaso naman ang grupo naman ni Leo Ray, si Olivia na nanay nila, at saka si Jeanette, kinasuhan nila ng qualified theft itong 4. Kasi ang theory daw, ninakaw nila galing sa bank account yung 803 million. So, yan ang kaso. So, ngayon, pero andyan pa rin sa habang nangyayari yan tinatawag na nakawan kuno, ay hindi mo pa masisettle kung sino talaga may-ari. Ang may-ari ba ng kumpanya, ang ownership, ibig sabihin ownership, actually settled na yan. Ang problema lang kung sino magmamanage. Ang magmamanage, Y4 ba, 4 na Yanson? Or yung Y3, yung 3 Yanson? Yan lamang ang issue. Pero wala pong issue sa kung sino ang may-ari. So ngayon, merong argumento mula sa Regional Trial Court ng Bacolod City hanggat umakyat yan sa Court of Appeals sa Cebu. Ang isa lang ang na-establish ko rito na fact na hindi na magbabago kahit ano pa man ang mangyari. Na lahat sila ay anak ni Ricardo at saka ni Olivia Yanson. Lahat yung 6 na yan. So, tapos, merong tinatawag na dokumento na extrajudicial settlement. Na kung saan, ulitin ko lang, ang agreement ay kung mamatay si Ricardo Sr. o di kaya si Olivia, automatic na
ang lahat ng kayamanan ay paghati-hatian ng mga anak. Kaya lang sa ngayon is hindi rin natin maitatanggi na yung kanilang extrajudicial settlement ay pinag-awayan kung valid ba o hindi. Sa grupo naman ng tatlong Yanson, si Leo Ray Yanson, si Jeanette Yanson de Mangcas, at saka si Olivia Yanson, na nanay nila, ay sinanay pa rin nila ang majority owner dahil ang kalahati ng kayamanan nung namatay si Ricardo Yanson Sr. ay napunta kay Olivia. Tapos, nung namatay si Ricardo Yanson Sr., ang kalahati ng property ay pinaghati-hatian ng 7, 6 na anak at saka yung asawa na si Olivia. So 1/7. So yung dalawang Yanson na kasama ni Olivia, mga anak niya dalawa, ay merong share na 1/7. At ang isa din, si Leo, ay may 1/7. Sa kabila naman, 4 na 1/7. So mas marami nga naman ang kay pagdating sa White Tree kasi ang kalahati ay sa kanya na, dagdagan pa ng 1/7. So ang property ngayon ni Olivia Yanson ay kung i-convert mo sa 7, 8/7. Diba? 8/7 ng wealth, ng total wealth, ang kanyang pag-ari. So, majority nga sila. So, sa ganung sitwasyon, majority, nagkakasukasuhan sila. Ito naman sa grupo naman ni Ricardo Yanson Jr., ay kumakaso rin sila ng criminal case. At kumakaso sila ng tinatawag na mga TRO sa agawan. Masalimuot. Pero iisa lang ako na sigurado dito. Lahat po sila ay automatically deemed part owners. So kung deemed part owners, ano ngayon ang masasabi? Ang kaso na sinampa, ang warrant of arrest na sinampa, una, na pinalabasan ng warrant of arrest ng Bacolod Municipal Trial Court in Cities, at saka yung bagong kaso na qualified theft na pinalabasan ng warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Bacolod, ay lahat po yan ay labag sa batas at unconstitutional o labag sa Constitution. Bakit po? Ito na ngayon ang paliwanag natin. Kailangan po, para mailabas ang warrant of arrest, ang sugo ng Constitution ay there must be probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he or she may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Yan po. Ibig sabihin, ang judge ang magpalabas ng warrant of arrest ang judge kung merong probable cause na nagkasala ng krimen ang tao. Dito sa sitwasyong ito, nagkasala ba ang Y4 o yung 4 na Yanson? My answer is, hindi po, wala pong probable cause. And in so declaring na may warrant of arrest, ay that is unconstitutional. Labag sa Constitution. Labag sa batas ng Section 2, Article 3 ng ating Constitution. Bakit labag? Kukunin mo ngayon, ano ba ang definition ng krimen na theft o qualified theft? Ang definition po ng krimen, hindi ka nagnanakaw, kumukuha ka ng pera na hindi sa iyo, hindi ka nagpaalam sa may-ari. Ito na ngayon. I-part owner ka dyan. Hindi ka pwede matawag na nagnakaw ka ng sarili mong pera. Being the part owner, ay hindi mo pwede sabihin na nagnakaw ka ng sarili mong pera. Uulitin ko lang. Part owners can never be said legally or otherwise to have stolen his own money. Ganun lang ako kasimple. Kasi sa mata ng korporasyon, kahit isa ka pa sa mga hindi mo buo na pag-ari, hati-hati kayo, hindi ka rin pwede makasuhan ng pagnanakaw. Ganun lang po, simple yan.
In the same manner na hindi ka rin pwede kasuhan ng grave coercion sapagkat may-ari ka rin. Ano bang grave coercion na yun? Kinuha niyang mga bus at nilagay niya sa kanyang sariling parkingan. 50 buses. Tapos pinasok ang kumpanya at ginawang sila naman nag-manage. Mga part owners din sila, so hindi pwede tatalab ang grave coercion. Hindi tatalab ang grave coercion. Unang-una, that time, nang nagkuha sila, meron na po silang board resolution. Ang board resolution that time, nang naghimasok sila, kinuha nila ang bus company at nilipat nila sa grupo ng Janson 4 at saka yung pag-agaw ng kumpanya ay sila pa ang standing noon na board resolution ay yung resolution na ginawa ng 4 na Janson bilang majority owner. In other words, valid ang resolution at the time na ginawa kuno ang pang-aagaw at pagkuha ng sasakyan. With that, hindi sila po ang tinitingnan sa batas na may-ari at that time. Even though you cannot avoid the truth na sila ay ibang ari din. Therefore, walang grave coercion. Mang-agawin mo sarili mong kumpanya, hindi po pwede mangyari yan. At saka nakawin mo sarili kumpanya, hindi pwede mangyari yan. At saka ikakarnap mo sarili mong bus, hindi po mangyari yan. In other words, lahat po ng mga warrants of arrest na nilabas na dahilan para lumabas ng bansa itong 4 na Janson at nagpapahirap sa buhay nila ay mali, unconstitutional. So, kung may makarinig man dito, pakipasa ito kay Ma'am Olivia Janson para magpakinggan niya kung ano ang tamang legal theory dito. Ito po yung pinakatamang legal theory. So, ang nangyari po dito, awayan kayo ng awayan, pare-pare mga abogado sa kabila ay kumikita. Pasensya na mga abogado. Imbes na maghanap kayo ng meeting point na mag-usap yan mga yan, ay pinag-away nyo kasi kumikita kayo dyan. Oh, Attorney Goles, ikaw abogado ni Olivia Janson, what can you say? Si Attorney Sigfrid Porton Narbasa Salazar, what can you say? Kayo naman kayo ang abogado ng Y4. Abogado rin kayo ni Sara Duterte. So, ibig sabihin, kakampi ni Duterte si Olivia at ang dahilan kung bakit lumayas itong 4 na Janson ay si Duterte. Natakot sila kay Duterte, baka patayin sila. Kaya hinayaan nila kay Leo Ray Janson ang lahat. So ngayon, ang abogado naman ng 4 na Janson ay si Porton Narbasa Salazar, law firm. Ngayon, si Sara Duterte, ang abogado niya, si Porton Narbasa Salazar. O bakit hindi pa kayo magkausap-usap? Kasi magkumpare naman si Olivia at saka si Digong Duterte. At mga magkakapatid naman yan. Nanay Olivia, 92 years old ka na subong, o 93, kung hindi ako magsala, nga hindi mo na lang ihatag si Ibo nga mga bata ang pagmanihir sang tanan. You will live in peace. After all, malapit ka nang mamamatay. Susundan mo na rin ang iyong husband. So, ganun po yun. Kaya nakikiusap po ako kay Madam Olivia Janson, dawatan na. Ako makakanta sa iyo. Dawatan na, Olivia, ang gugma ko gihalad. Ang mahal ka ng mga anak mo. Sigurado ako dyan. Kahit hindi ko sila kilala. Sigurado ako dyan na walang anak na magtakwil o magsikway sa salitang Ilonggo, salitang Cebuano, magsikway sa ginikanan. Ibig sabihin ginikanan sa Tagalog ay magulang. So ito lang po ang aking ulitin ko lang, mapakinggan ng lahat ng Y4 at saka Y3. Niloloko lang kayo ng mga abogado ninyo. I'm sorry to say that because that is the reality. You can never say a person had stolen his own property. Nobody steals his own property. Kapag part owner ka dyan, ay you are considered
as an owner of the property. We are talking about 803 million that was transferred from Philippine National Bank accounts of Vallecar Transit Incorporated. And it was transferred to only the four siblings, four children of Olivia. And they are part owners. Kahit pa sabihin natin na wala pang tinatawag na formalities. Formalities lang yan na formal ibibigay sa mga magkakapatid. O itong shares of stock mo, share certificate. Ito naman sa'yo, ito naman sa'yo. Kasi nakita ko po, Mr. Lacson Gardea, yung nabasa ko sa Court of Appeals, may mga argumento sila, they cannot consider themselves as stockholders because of the lack of formalities. Wala para tinatag na probate proceedings. Punyeta. Hindi po kailangan dito ang tinatawag na formality. Ang tinatawag dito is the transfer of ownership is happening or it happens at the time of the death of the testator. Kung hindi testator, decedent. Kasi testator ang tawag namin kapag yung isang nagbibigay ng mana ay may ginawa na kasulatan na last will and testament kung tawagin. Pero dito, walang kasulatan. Maliban na lamang sa estate planning nila na tinatawag na extrajudicial settlement. Na nakasabi, oras na mamatay ang isa sa magulang, automatic, ang lahat ng property ay mapupunta sa lahat ng mga anak. Paghati-hatian ng mga anak ng hati-hati, equal, ano tawag niyan? 50-50. Hindi 50-50. Share and share alike. Yan ang exact language ng civil code. Share and share alike. Paghati-hatian. So kung paghati-hatian, wala nang share si Olivia. Ang hatiin na lang, ang natirang kayamanan ay 6. So 1/6 bawat isa. This time, kung susundin natin yan, at kung valid yung tinatawag na extrajudicial settlement, wala nang lugar sa korporasyon si Olivia. But then, nakikita ko rito po yung greed. I want to point out that the number one greed here is being pointed by me to Leo Ray and his sister, Janet Yanson Dumangkas. Bakit? Alam nyo na kukunti lang kayo eh. At alam nyo na valid ang extrajudicial settlement. Ang problema lang dito, nag-file pa kayo ng petition para i-deklara ng korte sa Bacolod ang extrajudicial settlement na not valid. Ang rason ninyo ay dahil nung pinirmahan ng nanay ninyo ay hindi niya nakita ang ibang dokumento. Bullshit. Alam ni attorney, kaibigan ko, nakikinig sa akin ngayon. Kapag pinirmahan mo ng main argument, main document, nakalagay po general ang statement. All, it covers all property. It covers all property. All property. The mother, if the father dies, then the mother does not own any single cent. Hati-hatiin lang ng 6. That is an agreement. Tapos sasabihin niyo, null and void katungod dahil hindi nakita ng nanay niyo nung pumirma siya, hindi niya nakita ibang mga dokumento. That's a lot of nonsense. Kapag pinirmahan mo po ang dokumento, the presumption is you signed it with your full knowledge. Napakahirap yan baliktarin na sabihin null and void. The fact na pumirma ka. So nevertheless, kahit sabihin natin null and void, the fact remains na lahat kayo may-ari. Kaya lahat ng warrant of arrest na nilabas, lalo nitong huli na yung warrant of arrest para sa qualified theft na non-bailable ay unconstitutional. It violates Section 2 of Article 3 of the Constitution that says that no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge upon examination under oath of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the things and persons to be seized. In addition to that, you have to observe the number 1 rights in the Constitution, that is Section 1 of Article 3, that says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law.
nor any person shall be denied the equal application of the law. Doon na sa dalawang yan eh. Tapos na yan eh. Dapat yan, ideklara na yan na null and void ang mga warrant of arrest na yan. The problem is, wala rito sa bansa yung apat. I verified that. Wala siya sa bansa. So, may nanggaling din sa kanilang case, yung Valyacar case, sila rin yan dyan, na dineklara ng Supreme Court sa majority kasi ang dalawa dyan nag-dissent na dahil hindi sila dumating ay wala na silang karapatan kumuha ng remedyo sa korte. Personally, I dissent. Ngayon, ang pinakamaganda lang ito ko, nakikinig man ng mga Yanson na sa labas ng Pilipinas, you take advantage of the Apostille Treaty. Anong meron sa Apostille Treaty? Pwede kayo gumawa ng petition just like what Saldico did in Stockholm, Sweden. Diyan kayo kung saan kayo magpa-apostil kayo, gawa kayo ng petition diyan at yung verification and certification of non-forum shopping, diyan nyo lang gagawin sa labas at ipadala nyo sa mga korte, either sa Supreme Court, sa Court of Appeals, at saka sa Regional Trial Court. Take advantage of the Apostille Treaty. Kasi ang lahat ng ninotaryo sa ibang bansa, basta kasapi lang ng apostille ang bansa na yan, it is as good as if it was signed here in the Philippines. So yan lang po ang aking maikan. Nagkwento tayo ng matinding kwento. Awayan sa pamilya. At hopefully naman walang mangyari nito sa pamilya ni Lax Gadya. Ay, alam ko naman mayaman si Lax Gadya. Mayong buntag. Tapos ito lang hanggang dito lang at maraming salamat po. Ay babatiin ko lang si Ramon Pancho. Ang ganda ng mga apelyido, Pancho Villa. Yung one of the greatest Filipino boxers. Pancho Villa! So po si Pipito, Marikina Basdin, kahoy rin. O nung araw. Cesa, Pipito, Like and Dan, Huico Transit, kahoy pa rin. Yung dati, biyahin na Aurora Boulevard. Tapos kay Kumaro, pera talaga ang pag-ugat ng kasamaan. Ayun, magkapatid ng away-away. So gano'n na lang, no? So magkwento na ako bago ko lumabas. I dedicate this story to all Ilocanos. Attorney, Ilocano ka, may dugo kay Ilocano, makinig ka. Ganito yun. May isang Arabo naghanap ng dugo. Ang dugo na hanapin niya, kailangan mag-match sa kanyang katawan para mabuhay pa siya. Bilyonaryo siya. Maraming bilyonaryo sa dollars. Dumating sa Pilipinas, naghanap. May nakuhang isang tao na nag-match ang dugo. Attorney. Ang taong yan, nag-match ang dugo, Ilocano. Pagkatapos na nabuhay yung Arabo, yung Ilocano na yun, binigyan siya ng maraming pera, bilyon, at naging bilyonaryo na rin. So, somehow, yung gamot sa Arabo na yun ay parang nag-wane ang effect ng dugo. So, balik sa uli sa Pilipinas. Hinanap niya yung Ilocano yun na nagbigay ng dugo sa kanya. Tapos, yung Ilocano na may hinanap niya ay nag-iisip na maraming pera na naman siya. Ibibigay sa kanya. So nagbigay siya, walang without questions asked, nagbigay siya ng dugo niya. Pagkatapos, attorney, nangyari. So binigyan lang siya ng thank you card at saka may bulaklak. Maraming salamat, in-extend mo buhay ko. Nag-antay yung Ilocano, may bibigay ba naman na bagong pera? Wala na, hindi nabigay. Tapos napilitan ng Ilocano magtanong, bakit hindi mo na ako binibigyan ngayon? Sabi naman ng Arabo, pasensya ka na, dugong Ilocano na rin ako. Kasi sinalinan ako ng dugo ng Ilocano. Walang offense sa Ilocano Pero sa mga joke-joke kasi mga Ilocano, mga tawagin natin thriftiness. Kuripot ko sa Tagalog. Pero hindi totoo yan. According to Justice Conchita Carpio Morales, sa Paway, taga-Paway siya, hindi daw kaya nag-ano lang, stricto lang sa paggasta ng pera ang Ilocano. So, ngayon, si Conchita Carpio Morales ay tita ni Sara Duterte. Bakit tita?
Kasi yung pamangkin ni si Conchita na si Manasseh Carpio, Attorney Manasseh Carpio, ay pamangkin ding buo ni Conchita. Siguro sa pinsan. Kasi sila lang nga na Carpio na napunta sa Davao City na kung magsalita ay Cebuano na. With that, I greet you. Good morning. Cesar Coripot. Sa Ramon Palcho. Okay, magandang umaga po sa lahat. Mamaya mag-vlog ako para sa bago mag-umpisang impeachment.